saklay, bibitbitin yung mga higaan nila na paralyzed daw. Ang sabi ko, binayaran lang yan eh. Binayaran lang yan, lokohan tong mga to eh. Pero Christian na ako doon bago lang. Until then, nang naka-attend ako ng crusade sa Luneta kay Reinhard Bonnke, patay na siya ngayon, pero napaka-anointed man of God. 1 week na crusade sa Luneta. Second day o third day yata kami naka-attend. Nakaupo lang ako doon sa ibabaw ng jeep. Tapos mga bandang 4 to 5 o'clock ng hapon, nagdatingan yung mga naka-wheelchair, yung mga may sakla, yung mga nakahiga doon sa mga mat na talagang mga paralyzed. Talagang sigurado, isang bulati na lang hindi pumipirma, mamamatay na itong mga to. Yung mga ganun. So tinitingnan ko lang, di naman ako naniniwala sa himala. Bandang 7 o'clock, nag-start yung crusade. Turo siya, patawa, turo. German kasi to, so dami niyang kwento. Maya-maya, nag-pray. Pag-pray niya, biglang nag-iba yung atmosphere. Biglang kinilabutan ako. Tapos yung parang may cloud na bumaba. Tapos maya-maya, nagtayuan yung mga naka-wheelchair, yung mga nakahiga, tumatakbo sa stage. Sabi ko, totoo. Iyak ako eh. Sabi ko, Lord, totoo palang may himala. Doon nagbago yung pananaw ko na totoo pala to. Kasi kitang-kita ako eh. And then after that, hindi ko lang nakita, ako mismo nakaranas. May dinalang pilay, paralyzed sa church sa Aklan. After ng service, nakadalawang saklay. Sabi ko dun sa miyembro, ang gagawin natin dyan, Pastor, pag-pray nyo, taas ng faith sa akin eh. Ako walang faith sa sarili ko eh. Ay pag-pray na akala ko may problema, makalakad. Sabi ko, patay tayo dyan, makalakad. Nakakalakad naman eh. Hindi, Pastor, makalakad ng walang saklay. Medyo, syempre, hindi ko pa naranasan yun. Nakakahiya naman sa miyembro. Sige, pag-pray natin. Una, pinag-pray namin yung kamay kasi nakaganon eh, nakatupi, hindi siya makahawak ng baso. So pinag-pray namin yung kamay, ilang prayer. Sabi ko, bigyan ng baso. Binigyan ng baso, nahawakan. Kaso hindi naman maganon. Pray uli. Sabi ko, try mo Brad, try mo. Nakaganon. Tuwan-tuwa na kami. Kaso hindi naman yung purpose na makahawak ng baso at makagalaw. Ang purpose, makalakad. So pray namin yung paa. Tumayo ng walang saklay. So, to make the long story short, ilang oras namin pinag-pray, pag-uwi niya, yung dalawang saklay iniwan sa office ko. After nun, nagbukas kami ng Bible study. Ang tawag, kung may taga-Aklan dito, Ibahay. Sa Ibahay siya nakatira. Malapit sa Boracay yun. Nagbukas kami ng Bible study and because of that, marami nakakilala kay Lord. Nakapagbukas kami ng church doon.